Hello. Magandang umaga po mga ka-farmers, mga kasaging dyan, mga bossing. Magandang umaga po sa ating lahat. Andito po tayo ngayon. Gusto ko rin po magbahagi ng konting kaalaman po. Ako po yung inyong lingkod, Taurus TV, sa Saging Kaalaman po ulit. So ako po talagang nahikayat gumawa ng ganitong video mga bossing. Gusto ko talagang ma-share po yung mga kunting kalaman, makatulong po sa ating mga farmers, mga small farmers, lalo na yung mga nagtatanim ng lakatan mga bossing. No, kasi po napakahalaga po na kailangan natin malaman yung tamang paraan po sa ating mga pagtatanim, no? So atin pong pag-uusapan mga bossing is bakit ba kailangan natin malaman yung soil pH level po natin. So kasi po ito yung pinaka basic na dapat nating ma-practice sa ating pagiging planters, no, sa ating pagtatanim. Patuloy po tayo, no? So gusto ko lang po ibahagi kunting kalaman po, no, kung bakit kailangan natin malaman ang ating soil pH. Din malalaman po din natin dito sa video ito kung ano po ang mangyayari, no, kung mayroon po tayong high soil pH at saka yung yung low soil pH po, para po dyan po tayo gagawa ng pamaraan kung ano po yung ating gagawin na para po yung ating pananim is magpatuloy sa kanyang magandang tubo. So yung soil pH po mga bossing is ito po yung ito po yung measurement po ng ating alkaline at acidity po sa ating lupa. So doon malalaman natin kung ano yung pikto ng mataas na alkaline at saka yung mataas na acidity. So ito mga idol, ito ang ating normal level ng pH sa ating lupa is nasa 7 po. Yun po ang pinaka normal na soil pH level, no? Doon po tayo sa 7. Yung 7 po, pag more than 7 na, 7.1, 7.2, 7.5, so yun po ang magdidikta sa atin na yung lupa natin ay alkaline, no? Saka yung 7 naman po pababa, no, 6.8, 6.9 po, yun po ang magsasabi sa atin na ang ating lupa ay acidity. So mayroong acidity po. Sa acidity po mga boss, hindi naman po yung ating pananim mga bossing is mayroon siyang capacity to adapt acidity. O iba-iba yung adaptation ng ating mga tanim sa acidity ng lupa. So mayroong mga tanim mga bossing na kaya niyang mabuhay sa mababang acidity, slight acidity. So mayroon ding nabubuhay ng normal na pananim sa 6.5, 6.8. So bali iba-iba yung capacity ng ating tanim na mabubuhay sa acidity. Ang gusto ko lang i-share mga idol, kasi tatanim tayo ng saging, lakatan man, kabindis, or yung latundan. So ito po talaga ang ating dapat maunang malaman, no, kung ano po yung acidity level po ng ating lupa, no? So dahil sa pagsasaging po mga idol, yung tanim nating saging ay kaya niyang mabuhay ng normal sa 5.5 na acidity hanggang sa 7 po. So more than 7 na pH po ay yun yung tinatawag nating alkaline po. So ano ang indication, ano ang
mangyayari kung tatanim tayo ng saging sa pinakamababang soil pH po. So ito po kasi yon mga bossing, kasi yung mababang soil pH po siyempre po mataas po ang soil acidity po. Sa acidity po, soil acidity po ay magkakaroon tayo ng deficiency po sa ating micronutrients. Ito po yung iron, manganese at saka phosphorus. Bali po, itong mga micronutrients na ito, yun po talaga ang mga nutrients na kailangan sa ating tanim, no? Sa saging. Kakatulong po ng pag-boost ng ating saging. Kung wala po ito, kung mayroon tayong iron deficiency, so maninilaw po ang ating pananim, no? Kung mayroon din tayong manganese deficiency, phosphorus deficiency, so maraming indication mga bossing, no? Hindi mag-stagnant growth po tayo, hindi po di-develop ng maayos kung wala po yung mga micronutrients. Ang nangyari po kasi mga bossing, pag mayroong deficiency po na ganito ang ating lupa, ay hindi po kasi mag-release ng macronutrients natin sa ating saging, kasi kailangan kasi niya ng lupa. So hindi yun mabibenefit po ng ating saging. Kung pag-usapan naman natin mga boss, ang tinatawag natin na high pH, no? Ang high pH mga bossing, mayroon din mangyayaring deficiency din ng micronutrients. Magka-deficiency po tayo sa phosphorus, calcium, and magnesium. Kasi pag high alkaline yung lupa natin, mga bossing, mayroong toxicity na mangyayari, no? Yung aluminum at saka yung manganese po ay tataas po dyan. Kaya harmful po talaga yon sa ating roots, no? Yun makakasisira doon sa ating tanim, yung toxicity na mga elements. Yung pag-aalam po ng soil pH natin, so mayroon po tayong ginagamit doon na mga test kits, no? Color coding lang po, no? Ilagay mo lang, so mag-change yung color niya, so saan color siya ma-match yung lupa mo, so doon natin malaman kung hanggang saan yung level ng pH natin, no? So mura lang yung test kits, no? So kung mayroon naman pong ika-afford, pwede po tayo magpa-lab, no? Dito sa mga professional lab po tayo para accurate po, no? Saka doon po sa laboratory, mapalab po natin yung ating soil. Doon po natin malalaman yung mga soil nutrients deficiency po. So doon po tayo magkaka-create ng recommendation, no? Natin malalaman kung ilang grams po ang ating ibigay sa bawat puno ng ating saging. So yun po ang sikreto para makatipid po tayo sa fertilizer. Kasi po kung mayroon po tayong toxicity sa ating lupa, na mayroon tayong high level of pH, so yung gamot lang po dyan mga boss is yung sulfur, no? So i-apply po natin yung sulfur dyan sa ating lupa para ma-neutralize po yung alkaline. Babalik po tayo sa normal pH. So mayroon naman po yung computation mga boss, kung ilang sulfur ang kailangan din sa lupa para babalik po siya sa normal pH. So kung malaki kang area, malaki ang iyong taniman, so malalaki din ang kailangan mo, no? So kung mababa naman po yung ating soil pH po, so yung acidity ay kailangan natin din lagyan ng amendments po para po pabalik sa normal pH. So ang kadalasan ginagamit po dito yung calcium carbonate po, yung limestone po, no?
Kadalasan po yun pong ginagamit ng limestone. Mayroong mga traditional na pag ginagamit po kung mayroon sa inyo, yun, pwede yung mga eggshell po, yung mga charcoal po, no? Pwede yun, yung mga rice born organic, no? Pwede po natin yan gamitin para po pataasin po yung ating soil pH, babalik sa normal, no? Siyempre po mayroon din yung competition para hindi naman po masyadong tataas po. So ganoon din po yun ang mangyayari, no? Kailangan po natin ng normal level sa soil pH, pero mayroon pong range. So kung saging pong ating itatanim, so doon po tayo sa range, no? Below sa range is magkakaproblema na tayo. So 5.5 sa saging po up to 7, so doon po tayo magiging compatible sa pagtatanim ng saging. So sana po mayroon po akong na-share na kaalaman po, konting kaalaman lang po, kasi po sayang naman po kung hindi ko ma-share yung mga naranasan ko po dito sa pag-aalaga ng saging. So thank you for watching.